Yes So wag po. ka tayong maghugas ng kamay. Binigay mo dun eh. So kahit na nag-final costing sila later, nilagay mo na dun eh. So hindi to case ng prinito sa sariling mantika. Case to na prinito sa sariling mantika, nag-complain, dumagdag pa ng pondo, siya pa rin nanalo, kikita pa siya sa sarili niyang dapat ginawa. Di ba yung 233 may ano din yon, may profit? Oh, hindi naman yon purely repair. Profit pa rin yon, di ba? Oh, so sa dapat niyang ginawa, yung epoxy, di ba? Binid nyo pa, hindi lang nyo binayaran yung dapat binayaran nila, kumita pa siya doon. Tapos bumaksak pa rin. So hindi kayo nagtataka bakit tayo may outrage dito, RD? Huwag nyo kabilituhin kasi wala namang question na may review at walang question na kailangan ng retrofit sa 2015. Pero sa kahaba-haba ng sulat nyo, doon na lang sa dulo nyo binanggit yung 2015 eh. Lahat ng sulat nyo was the defects in the 800 million. Kaya ang question ko, ba't nyo pinagsama yung dalawa? Bakit mo hinalo ang dapat bayaran ng kontraktor sa dapat bayaran ng gobyerno? Sabi nyo ni-review nyo, kapag ka-crack at defect, sino dapat magbayad? Gobyerno o kontraktor? Depende po Hindi kung ma'am, sa... simpleng question. Nagkaroon ng crack, may finding sila na defect siya. O, sino dapat magbayad? Hindi siya retrofit. Ang Siya ay repair. contractor. So, ang contractor. Pero ano ni-recommend nyo? Gobyerno magbayad. Sir, when I requested a budget for the retrofitting, ang kinoconsider po natin doon ay yung mga yun nga yung with regards doon sa upgrading doon sa So, sagutin ko ma'am. Opo. Ang epoxy injection, ito pressurized, is that retrofitting or is it repair? It's more of Ma'am, nanonood lahat ng engineer architect. Everyone knows the answer to that question. So, please do not lie to this question. Is it repair or retrofit? it's more of a repair. And it's not more of it is repair. It is repair. There's no question about it. It is repair. Oh, yes or no, sinama nyo sa BOQ yung epoxy injection. Sir, yung Yes or no, sinama nyo sa BOQ sa retrofitting. Yes or no? bali sir, yung po kasi request ko ay hindi na pondohan po. No. Hindi. Paano mo papopondohan ang dapat gastusan ng kontraktor? Yun nga ang issue, ma'am eh. Ang tanong ko lang simple, sinama nyo ba sa BOQ o hindi? Isinama. Oh. So, next question ko. Kayo responsible, kayo RD. Dapat ba i-recommend ang dapat bayaran ng kontraktor na dapat gobyerno ang magbayad? Tama po ba yun? Kayo nag-recommend eh. Bali ganito po yun. Ma'am, sagutin niyo tanong ko. So ngayon, pag may nakita ako sa New Senate building na dapat kontraktor ang magbayad, pag ako nag-recommend na gobyerno Senate magbayad, hindi ba legitimate na tanungin ako ni Secretary? Senator Alan, ikaw head ng accounts. Yang crack na yan ay nasa warranty pa. Dapat sila nagbayad. Bakit mo pinapapondohan sa DPWH? Kami po, nagpapapondo kami sa DPWH. So kailangan ko reviewin yung New Senate building. Ikaw ang counterpart sa tulay na to. Sa iyo binigay, hindi ni-recommend ng urban engineers kung sino magbabayad. Ang ni-recommend nila, repair at retrofit. Hiniwalay nyo ba, ma'am, ang retrofit at saka ang repair? Hiniwalay nyo po ba o pinagsama nyo? O, yun na lang sagutin nyo, ma'am. Hiniwalay nyo ba, pinagsama nyo? Bali dun sa initial po natin na request, yung 233 million po ay yun po yung binigay na cost of ng retrofitting ng consultant. Yes, ma'am. Kasi hindi naman nila alam kung ano babayaran ng gobyerno o hindi. Hindi naman nila trabaho yun eh. Ang trabaho nila, kung ano ang repair at ang retrofitting. Ang trabaho ng RD, gawin yung BOQ, ihiwalay yung hindi dapat bayaran ng gobyerno at ilagay yung babayaran ng gobyerno. Kaya hindi sila tinatanong ko, kayo po. Pinagsama nyo ba o hiniwalay nyo yung repair at retrofitting? Bali pinaghiwalay po natin yan. Paano nyo hiniwalay? Eh kasama nga sa BOQ eh.
O sige, kunin po natin yung BOQ ngayon. O, yung, o inamin nyo na eh, nandun yung ano eh, yung epoxy injection eh. Hindi ba nakasama? Hindi ko nga po matandaan kaya. Sinabi nyo na kanina kasama eh. O. Sige. Ito po yung BOQ. O. Number 21, epoxy injection, 687,000. Anong date po ang BOQ? Contract of agreement to, May 24, 2023. Wala na po ako dyan. Hanggang October 2022 lang Hindi po ma'am, ako. pirmahan na to nung contract eh, sa inyo nang galing nga to eh. Kaya nga nung sumulat kayo sa kanila, sinabi nyo sa kanila na injection na nila. Sumulat sila pabalik, sandali lang kasama na, gusto din nila makalibre. Hindi po. Ang sinasabi po ng Eh, hindi ka sumagot sa contractor, kanila. Oh sir. hindi po. Ang sinasabi po ng contractor is kaya po ganon ay hinihintay nila yung engagement ng magsusupervise po ng construction nung retrofitting. Ma'am, unang-una, binasa ko na yung sulat nila. O, ito, sulat nila ha. Ulitin ko po ha. Ayan. Yung sinasabi mo yung last paragraph, ay yung second to last, eh, pinipili nyo yung pabor sa inyo eh. Moreover, it would be more appreciated if the foregoing will be undertaken with the presence of the third party. Yun ang binabanggit nyo. Binabanggit ko po, nandun sa ibabaw, Item 6383, epoxy injection, which applies to the foregoing crack repair. Pati siya, agree siya repair, was already incorporated in the final contract drawing, retrofitting plans. Mismong ito lang na ebidensya na to, nagaling na sa kanya, sir. Sinama nyo, sir, yung repair sa retrofitting. Ang retrofitting, gobyerno dapat magbayad, sir. Ang repair kayo dapat magbayad, sir. Your Honor, So, kikita pa kayo sa repair. Kasi babayaran kayo tapos may tubo pa. Your Honor, kasi nirecommend ho nung third party. Nirecommend nila na i-injection. Yes, Your Honor. Wala silang kilalaman sa recommend kung sino magbabayad. Kasi Your Honor, yung cost ho nung crack na yon ay dahil sa design flaw po. Po, Kaya- pag design flaw po, edi yung designer ang hahabulin ng DPWH, hindi ba? Pwede hong ganun, Your Honor. Po, Mr. Abinales, ang rinig ko sa inyo kanina, it's because of both the design and construction. Do you stand by that testimony? Yes, sir. Oh, so sir, you're interpreting yung design and construction sila. Yung sinabing hinati kaya bumuka. Kayo yung nagbid, umuo kayo. So the smart thing to do was for you to hire the designer nung kinuha nyo yung phase 1, hindi nyo ginawa. So nung nagkaroon ng flaws at saka ng defect, cargo nyo yun. Your Honor, kaya nga ho nagkaroon ng retrofitting, Your Honor. No, Dahil- hindi natin pinag-uusapan dahil yung- sir ang repeating eh. Pinag-iusapan natin repair. Repair. Sir, yung dating design kasi ni-review ng third party, sir. Yes, at sinabi niya, it's both design and yung sa sinasabi niyang design, Oh. hinati kasi, hindi yung design per se. Hindi yung design per se. Oh. Kasi may dati hong design, Your Honor. Tapos ni-redesign ho nung third party. Na ibig No. sabihin yung The una ho, redesigning of the third party was after the first 800 million na may problema. Sir, ito, ma'am. February 24, 2022, sulat ni Jaime Castolos Jr. In view of this, may we seek your legal opinion regarding the use of government funds in upgrading and retrofitting this particular project, which is still within the liability period and not yet accepted by DPWH. Mismong kasama po nyo, had the smart enough to write attorney Heritage Kevin De Leon, Right of Way Division. Kasama nyo na. Mamaya makikita mo yung COA agrees. Bali, ito yan eh. When I wrote the department dun sa January 7, 2021 about the funding for the retrofitting, ang premise po natin dun is that one of the bridges that was selected with regards dun sa
assessment of the DPWH dun sa yung major projects, bridge projects, nag ano po ng eto, babasahin ko na lang po. With the implementation of the 215 DGS design guidelines, criteria and standards, the DPWH through the Bureau of Design conducted an assessment of some major DPWH projects that were designed. Huwag niyo kabilituhin kasi wala namang question na may review at walang question na kailangan ng retrofit sa 2015. Pero sa kahaba-haba ng sulat nyo, doon na lang sa dulo nyo binanggit yung 2015 eh. Lahat ng sulat nyo was the defects in the 800 million. Kaya ang question ko, ba't nyo pinagsama yung dalawa? Bakit mo hinalo ang dapat bayaran ng kontraktor sa dapat bayaran ng gobyerno? So, nandito naman po pala si Attorney De Leon, sir. You got this record, sir, this letter, correct? Yes, Your Honor. Anong naging impression mo dito, sir? With respect to that request, Your Honor, the main issue there was the usage of the 100 million release fund for the retrofitting of the project. Because ang na-request po una dyan, initially, yung 233 po na binabanggit po ni RD, hindi po yun na fully funded. Ang napondohan po doon is 100 million, but the name of that particular fund is not retrofitting, but rather replacement of permanent weak bridge. Yes. Pero that's why Jaime Catulos, the Chief Planning and Design and Chairman ng BAC, nakita na niya na pinaghalo kasi yung repair at saka yung retrofit. Nakita na niya eh. So regardless yung 100 fund, kasi hindi pa nagkasya yung 230 plus, nag-request ng additional. Hindi yun yung issue. Yung issue, hindi pa nga na-turn over eh. May nakita na nga ang problema eh. Di ba? So hindi to case ng prinito sa sariling mantika. Case to na prinito sa sariling mantika, nag-complain, dumagdag pa ng pondo, siya pa rin nanalo, kikita pa siya sa sarili niyang dapat ginawa. Di ba yung 233 may ano din yon, may profit? Oh, hindi naman yon purely repair, profit pa rin yon, di ba? Oh, so sa dapat niyang ginawa, yung epoxy, di ba? Binid nyo pa, hindi lang nyo binayaran yung dapat binayaran nila, kumita pa siya doon. Tapos bumaksak pa rin. So, hindi kayo nagtataka bakit tayo may outrage dito, RD? Hindi pong na when I requested yung 233 million, hindi po kasi napondohan yon. Meron po may sumulat po kasi si eto. Ma'am, hindi issue kasi kung napondo ng hindi. Ang issue nga, ba't nyo sinama yung repair? Anyway, papasa ko kay Yusek Lapus yun. So, ang tanong ko kay Attorney De Leon, because you're here, sir, member ka rin ng BAC? Yes po. Oh. Sa BAC, hindi nyo tinignan kung ano doon ang repair at saka ano, or hindi naman standard yon, tinitignan nyo lang yung binigay sa inyo? We just rely on the program of work that is advertised. So, are you an for the bid. attorney engineer, attorney architect? Attorney, Your Honor. Attorney, Yes. so panyero kita. But now, nalinawan ka ba na pagka-repair, contractor magbabayad nun? Retrofit, gobyerno magbabayad nun. There was a discussion before, Your Honor, that the rule here, if there is defect, definitely should be corrected by the contractor. But, Yes, I'm just saying, pag nasa back ka, ang nakalagay retrofit, ibibid mo yung binigay sa'yo based on that. yes, sir. Or kasama ba sa back na, DPWH siguro makakasagot nun, di ba? Sino dapat, it's clear to me that as RD, you should have checked it. Oh, after you, kanino napunta yon? Bali yan sa sumunod na pong regional director kasi ang participation ko lang po dun sa funding is nung nag-request nga po ako dun sa regional budget proposal po. Yes, ma'am. Pero sa proposal nyo nga, sinama nyo eh. But then hindi na po ako ang nag-program nung
isinama nila sa bidding. O, edi, saan nanggaling yung proposal mo? Bula. Hindi po. Obviously, yung amount na binigay mo, nandun yung repair, di ba? O, Yes so wag po. ka na maghugas ng kamay. Binigay mo dun eh. So kahit na nag-final costing sila later, nilagay mo na dun eh. Pero ang ano po natin at that time is i-determine nga po, which is kasi nga po kaya natin sinulatan ng contractor. You don't need to determine at that time. At that time, you already knew which one was repair and which one was retrofit. You never. It was at the dulong stage. I will show the timeline next hearing, Mr. Secretary. From the start hanggang sa dulo, pati sa mga sulat nyo kay Yusek Yabut, Yusek Cabral, it was only in what date did they show the? It was only sa dulo that you suddenly mentioned 2015. Doon nyo lang binanggit yung yung retrofit dahil sa bridge code. Lahat ng sulat nyo ay pwede ko itambak ngayon. Lahat ng sulat nyo was about the defects. And even yung sa urban engineers. Kahit sinong engineer makikita doon kung ano yung repair at ano yung sandali lang may bagong bridge code, eto i-retrofit natin. And even that may nakakalito doon at kailangan nyo pa rin mag-meeting. Di ba? So, hindi, again, Secretary, iniimbestigahan nyo pa bakit bumaksak. Di ba? Pero intimately related to eh. Bakit tayo pumayag na sunod-sunod na ganun? May I ask the question dyan just for the record? Ano yan po yung post nyo? Magkano? At anong basis nyo? Yung RBP po ng 2022, sir, RBP 2022, ma'am, hindi ko masyadong makita. Kasi nung review po namin yung report ni Mr. Abinales, sir, may mga kulang po na quantities po doon. One major activity is the construction of craneway. Siyempre, both sides ang craneway doon. At saka walang mga steel scaffoldings for the retrofitting of the project. Valid lahat. Kaya ko lang sinasabi yung epoxy injection kasi malinaw yun eh. Pag may binanggit akong iba, we can all argue, di ba Mr. Secretary, lalo kung mga ibang materials, we can argue if that's for the repair or retrofitting. But babalik tayo dun sa question. Nung nirecommend nyo tong amount na to, tinitignan nyo ba dyan kung ano na retrofitting? 2022 budget to, ibig sabihin, insertion ba to o ano to? Or submission nyo through sa DBM? Was this in your tier 1 o wala? Submission to Central Officer. Oh, pero kasama ba to sa tier 1 o hindi? Chair 1, sir. Tier 1 to. Oy, kung tier 1 to, edi April o May pa lang nasa DBM na to. Di ba? Hindi po. Kailan ba kayo nagsasubmit ng tier 1 nyo sa DBM? Opo, normally, June? historically, mga ganyan. Oh, June. Oh, June 2021. Pero, yes sir, Oh. but hindi, incomplete pa ho yun pagka sinasabit namin. So, this could have been sa BICAM. Actually, ayun. Anyway, take a look at it. Ang point ko lang po is that you asked for the amount pero hindi nakahiwalay dyan kung ano ang repair at ano ang retrofitting. Hindi natin malalaman to, Mr. Secretary, kung Yes. hindi I mean, I can say Senate and Congress is equally guilty. I can say you're equally guilty. But with 1 trillion pesos, you rely on the systems at yung nasa ilalim to say which one is di ba? So if there's one blessing about this yung tulay, it's a lesson to us all now to look at the the program. Kaya doon ako doon talaga ako doon ko dinadala sa epoxy injection eh. Kasi walang magsasabing pang retrofitting 'yon. Hindi pang strengthen 'yon eh. 'Di ba? Hindi pang enhance 'yon. May mali nga kaya aayusin mo. Oh. RD Malaluan, at any point in time, did you recommend na kasuhan yung gumawa ng design at singilin siya? Ma'am, pakigamit yung mic po. Yung original designer po. Kung ano man, kasi parating tinuturo ni Mr. Interior yung designer. Sabi, as far as he's concerned, it's a design flaw, so hindi dapat daw siya magbayad. Oh, so simple question lang. Kung DPWH
Sinasabi dapat contractor, contractor sinasabi designer. Anong ginawa nyo? Ang ginawa nyo, sige, gobyerno na lang magbayad. Parang lugi ata ang taong bayan doon. Bali, at the time po kasi, No, at any time, before bumaksak yung ano, did any of you say na may design flaw dito, singilin natin yung designer? tulad po ng sabi ng consultant natin na at that time both po dalawa. Hindi tayo we cannot tell ano doon ang naging differential ng design, ano ang naging Sige, differential. sundan ko logic nyo ha. Pag sinabi niyo both, yung designer at saka yung construction, kung ako na sa inyo, di ba, sisingilin ko ngayon yung contractor. Di ba? Tapos depensa na niya. Nasabihin hindi yung designer. Eh hindi eh. Sabi nung contractor, hindi hintayin ko na yung bid. Doon ko na kukunin yung pang-injection ko. Umuo naman tayo. At alam niya may inside info siya na yung BOQ kasama yung injection. Nasa sulat niya So ibig sabihin may inside info siya na isasama na. Oh. Sorry Mr. Interior, I don't know your company. So it might be some of your people. Pero ikaw nakapirma So I mention your name here. Go ahead sir. Yes, of course, sir. And at any Meron time. din kaming nagawa ng mga epoxy at our own expense, Your Honor. Yung sa slab, Your Okay, Honor. so let me ask you, sir. Are you saying the secretary is wrong na lahat ng epoxy injection is repair? There is no such thing as epoxy for retrofitting. Are you saying the secretary is wrong? Hindi, Your Are you Honor. saying all the engineers I've talked to, all the architects I've talked to is wrong? So regardless kasi, sir, kung may ginawa ka na very good, pero obligasyon mo yon. Yes, Kasi Your may Honor. mali kayo eh. Sinasabi ko O, lang, ang Your pinag-uusapan natin dito, yung epoxy injection na isinama pa sa retrofitting, na kumita patuloy kayo. Oh, So mali nyo na dapat kayo gumastos, kumita pa kayo. hindi. Yung galing naman ng negosyo nyo. Meron kaming ginawa, Your Honor, na without expenso sa gobyerno. Hindi, Yung- sir. yung- Yung nga pinag-uusapan, sa- sir. Yung 800 cost million ng- na original, may kita kayo doon, di ba? Ano bang kita ngayon ng contractor? 10%? More or less? Ano bang allowed by law? 10? Oh. Assuming, sir, na you followed the law to the spirit and the spirit and the letter of the law you followed, sa 800 million, kumita kayo ng more or less 80 million. So kasama sa inyong warranty yon. So kung may nasira doon, you repair it. So it doesn't give me any comfort kung sabihin mo, sir, marami kami in-injection. Di ba? Ang punto, nasira, dinagdagan pa ng 400 million, bumaksak pa rin. Tapos malalaman natin, yung 400 million na pala na yun, yung parte doon, hindi ko alam now if it's 1 peso or the whole 400 million, hindi naman pala pang retrofit, pang repair. Your Honor, So may I ask you, sir, paano nyo alam na nasa final contract yung BOQ? hindi namin alam yun. Nasa Your sulat nyo, sir, Nahintay na lang dahil nandun Paano nyo hindi alam? Honor. Yung sa sir, yung sa Pumipirma ka ba, sir, na hindi mo alam? It's okay. I mean, it's your corporate practice. Pero nasa sulat nyo